Good day mga kabike! Subscribe. So today tuturo ko sa inyo paano kontrolin ang PC or laptop gamit yung Android phone nyo. So una, kailangan i-install nyo muna sa Play Store. Punta kayo sa Play Store, install nyo muna yung Chrome Remote Desktop sa cellphone. No? So ako na-install ko na siya. Kailangan ma-install nyo yan dyan. No? So kailangan yung Gmail na gamit nyo sa cellphone ay hindi yung Gmail na gamit nyo doon sa desktop or laptop nyo para mapagana to. So, yun yung kailangan nyo gawin. So, nailagin ko na yung account ko rito sa may cellphone na to. Then, nailagin ko na rin yung account ko doon sa may desktop. So, paano naman install sa desktop yung Chrome Remote Desktop? So, pupunta ka sa Google. Pag open mo sa Google, ilalagin mo yung account mo. Pagka nakalagin na, pareho na sila nakalagin, punta ka naman dito sa dots na to. Yan, yung 9 dots. Then, punta ka sa Google Play Store, Google Play. Yan. Then, isi-search mo yung Chrome Remote Desktop. Ayan. So, sa akin, na-install ko na siya. Ayan, makikita mo dito. Ito na yung, ayan yung application. Makikita mo na nakalagay, installed na. No? So, after mo ma-install yan, lalabas na rito sa mga extension mo yan. Ayan. So, pag in-click mo, may setup mo na siya. So, sa akin, para may setup yan, makikita nyo naman dito, gamit ko na yan dati sa mga PisoNet ko, kaya nakokontrol ko lahat. No? So, kahit ilang device pa yan na gusto nyong kontrolin, pwede, kaya naman. No? Basta isang Gmail lang ang gagamitin nyo. Ayan. So, ayan. Sinetup ko na siya. Ito yung pangalan ng unit. So, edit lang natin. No? So, ayan siya. Bytes Computer Solutions. Ayan, edit lang natin. So, ang gagawin nyo dyan, lalagyan nyo ng name, tapos lalagyan nyo ng pin code para hindi siya na-access ng kung sino-sino man. No? So, nakapaglagay na tayo ng pin code dyan, then, save na natin. Ayan. So, pagka na-save nyo na yan, na pwede nang i-access tong computer, ayan, remote access. Then, punta na kayo dito sa my cellphone nyo. Open nyo naman yung Chrome Remote Desktop. Ayan. So, makikita nyo, lalabas na yung pangalan pagka naka-online automatic yung gamit nyo na unit. No? So, yun lang. Paalala, kailangan pareho ng Gmail account na gamit sa cellphone tsaka sa PC or laptop or sa mga PisoNet nyo para mapagana to. So, mapapansin nyo dito sa may cellphone, nandyan din halos lahat ng mga nakalagay doon sa may desktop. Ayan, yung nakascroll. Ayan, kasi ginamit ko na rin yan sa mga ilang PisoNet units natin na kailangan ng remote assist. No? So, ayan ang gagawin nyo. Para makontrol na yan, ayan, nilagay natin pangalan, Bytes Computer Solutions, tapos nilagay natin ang pin code. Then, i-enter mo na siya. Ayan. I-click nyo lang yung pangalan. Then, para ma-authenticate yung, para makapasok kayo may password, yung pin code na nilagay nyo doon sa may desktop or laptop or PisoNet, ilalagay nyo naman dito. Ayan, so pag tama na yung pin code, check nyo to para hindi na siya hahanap ng pin code kada i-controlin nyo yung unit, no? Ayan, so connect. Ayan, so makikita nyo, ayan yung second screen ko. Nandyan siya, nandito sa kaliwa, pakita ko sa inyo. Ayan, no? So ayan yung second screen ko. Kaya ayan yung lumalabas dito sa my cellphone. So pagka in-scroll mo siya rito pa kanan, makikita nyo na yung desktop. Ayan siya. So nako-control na, no? Ayan. So, magagamit nyo siya anywhere, anytime, anywhere. Basta naka-online yung gamit nyo na computer at naka-online din kayo. Basta may internet connection kayo gagana yan. So, ayan. Para makita nyo lang na napapagana natin, ayan, gamit lang yung cellphone. Minimize natin. Ayan. I-shutdown natin or mag-open tayo ng application. Camera. Ayan, lumabas siya dun sa kabilang side ng desktop. Try natin i-drag. Ayan. So, para madrag, hold nyo yung tab. Ayan. Para madrag na siya. Ayan. So, makikita nyo, nandun na rin siya sa may screen. No? So, nako-control siya automatic. Ayan. So, shutdown naman natin. Or restart natin para makita nyo na kada bukas, lalabas siya rito sa remote desktop. No? So, tapusin ko lang yung record dun sa may PC. Yan. Tapos na yung recording niya. I-restart natin gamit tong cellphone. No? Yan. Para mag-right click, double tap nyo lang dalawang sabay. Yan. Then, yan na. Restart natin. Para makita nyo yung sinasabi ko na every time na mag-open yung device, basta naka-online pareho yung unit, yung cellphone, and yung PC, yung laptop or yung PisoNet, makokontrol nyo diretso. Pagkadating dyan, kasi nag-restart na yung unit, makikita nyo na nag-hang na yung
Chrome Remote Desktop. So back nyo lang para makita yung mga online. So refresh nyo lang. Ayan, so antayin natin magbukas yung PC. Ayan, so nakabukas na siya, no? So as long as may internet, yung unit na nilagyan nyo ng Chrome Remote Desktop, pwede nyo na siyang i-access. So ganun lang ulit. Pipindutin nyo lang yung gusto nyo unit na i-access, then automatic na siya magko-connect. Ayan, antayin lang natin. Ayan, medyo naglo-load pa. Ayan, so pumasok na siya. So makokontrol mo na rin, no? So ayan din pala yung lalabas, no? Lalabas din yung kung sino yung nagko-control mo. So anytime na gustong i-close nung user yung Chrome Remote Desktop, matatanggal niya gamit yung stop sharing niya. Ayan, so napaka-convenient, no? Magagamit nyo to, kunyari ginagamit to ng ibang mga tropa natin na nagra-Ragnarok, no? So kahit nasa labas sila, nagtatrabaho, nakabukas yung PC nila 24/7, no? Ma-check nila itong PC nila kung tumatakbo or nako-control nila yung PC nila, yung account nila, para makapagpa-level up sila. So depende rin sa inyo, kahit kayo malayo kayo doon sa computer shop na gusto nyo check kung ilang computer na nakabukas, kung may naglalaro pa ba o may naiwan ng bukas, pwede nyo ipatay diretso gamit tong Chrome Remote Desktop. So follow nyo kami sa facebook.com/bytescomputersolutionstutorials at huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat guys. God bless.